Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 421. Ngumisi lang si Brother Tempest. I'll see you tomorrow, wika niya. Bago umalis sa eksena. Magkano ang kabuuan, boss? Even lang. Nagbigay ng isang maliit na ngiti bago kumuha ng humigit kumulang 8,000 bucks at inilagay ito sa mesa. Kabilang dito ang aming pagkain at pag-aalaga sa 3 bangkay. Nagsalita siya. Hindi dapat maging problema, tama? Hindi, walang problema. Siyempre walang problema. Agad na tumakbo palabas ang amo habang tumatawa. Malakas bago sinabing, F***sake. Si Brother Tempest at ang kanyang mga tauhan ay hindi mabubuting tao, medyo matagal na akong nagtitiis sa kanila. Ang mga taong ito ay ginagamit sa pananakot ang mahihina, at ang mga tao ay hindi sapat na matapang na tumayo sa kanila. Not to mention, ni minsan ay hindi sila nagbayad ng kahit ano ng kumain. Dito, paulit-ulit nilang sinasabi sa akin na may utang sila sa akin pansamantala at ang kanilang utang ay snowballed sa ilang libong bucks ngayon. Ni minsan hindi sila nagbayad. Oo, lagi naming gustong patayin ang mga taong ito. Salamat, mabait sir. Oo. Bagay na bagay ang veterano na iyon. Inalagaan niya ang mga ito nang hindi nasira pawis. Nagsimulang bumulwak ang mga papuri mula sa mga manunood habang pinupuri nila si Fane. Ito ay tapos nung 2 hakbang pasulong ang isang matandang lalaki papunta kay Fane. Buddy, kunin mo. Payo ko at umalis sa Middle Province sa lalong madaling panahon, payo ng matanda. Lalaki, huwag kang dumalo sa laban. Mayroon silang lakas sa mga numero, at mayroon maraming powerhouse sa Eagle Clan. Sa pamamagitan lamang ng pagtakas dito at pag-alis. Hanggat maaari ay kaya mong mabuhay. Tumawa lang si Fane. Ginawa niya. Hindi tila na alarma kahit kaunti. Huwag kang mag-alala, lolo, basta. Nandito ako, ang mga taong iyon ay hindi kailanman makakakita ng liwanag ng araw. Buntong hininga, Kuya Fane. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo tatawid ang mga taong iyon mula sa agila. Angkan. Ano ang gagawin mo? Makikilala mo ba talaga sila para sa ang laban bukas? Bumantong hininga si Tiger, ang guilt ay nangingibabaw sa kanya dahil doon. Instant. Huwag kang mag-alala. Walang bagay na hindi ko pa nahaharap. Pagkatapos ng ilan naisip, sinabi ni Fane, gabi na, kaya dapat kang magmadaling umuwi, ako. Kailangan din umuwi. Sabihin mo sa akin kung saan ka nakatira at bibisitahin kita kahit kailan. Libre ako. Makakahabol tayo ng ilang inumin balang araw. Sige, Tiger. Tumango bago niya sinabi kay Fane ang address niya, sabay lingon sa likod habang sa kanya, umalis siya kasama ang kanyang asawa na puno ng kasalanan. Magaling, Yvonne. Huni at pumalakpak nang mawala sa paningin ni Tiger at ng kanyang asawa. Mukhang naging maayos naman ang lahat, though it appears that you have. Nag-cruise ang landa sa ilang powerhouses. Napangiti si Fane. Ito ay kahit kailan ay hindi niya intensyon na makisali sa isang gulo na hindi niya gusto, kundi para sa kanya. Alang-alang sa kaibigan, kailangan niyang pumasok. Wala siyang pinagsisihan. Kahit may iba na siya. Pagkakataong gawin ang mga bagay sa ibang paraan, pipiliin niyang gawin din iyon. Ang agila. Gayunpaman, ang clan ay isang kilalang angkan. Gayunpaman, ang lalaking iyon ni Brother Tempest ay mukhang hindi tulad ng anumang mga pangunahing miyembro sa loob ng clan, kaya huwag kayong mga lalaki mag-alala. Hindi siya makakakuha ng higit sa 100 lalaki dito. Ngumiti si Tanya. At sinabi, patayin ang mga lalaking iyon pagdating ng panahon. Hanggat walang sino man. Mahalaga, hindi kailanman iimbestigahan ng Eagle Clan ang bagay na ito. Si Fane noon. Natigilan sandali. Talaga. Nagsalita si Fane bago niya idinagdag, nako, parang naiintindihan mo ng mabuti ang Eagle Clan. More or less, kumbaga. Ang Eagle Clan ay may humigit kumulang 1,000 miyembro. Ang kanilang lakas ay nakasalalay. Ang kanilang mga numero, bagaman. Ang isa pang dapat tandaan ay ang kanilang mga pocket clans. Sa ilalim nila, mayroon silang ilang daan sa mga iyon, at mga menor de edad na angkan. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng pangunahing angkan. Yung mga menor de edad na angkan ay magyayabang na may pangalan ng Eagle Clan kapag sila ay gumagala o nagdudulot ng gulo. Sa katotohanan, gayunpaman, hindi sila eksaktong itinuturing na mahahalagang miyembro ng Eagle Angkan. These minor clans are all beneath them, paliwanag ni Tanya. Higit pa sa
10 miyembro mula sa mga menor de edad na angkan na ito ang namamatay bawat araw, ngunit ang Eagle Clan ay hindi. Mukhang naaabala. Nang matapos si Tanya, tumingin siya kay Yvonne. Naku, balis ang wika niya, talagang lasing si Yvonne. Kabanata 422. Mabilis na pumunta sina Fane at Tanya sa gilid ni Yvonne. Natamba si Yvonne. Sa mesa sa sandaling ito, mahimbing na natutulog. Kaya pala natahimik siya. Para sa pinakamahabang panahon, tulog siya. Ngayon ano ang gagawin natin? Hindi namin ginawa. Magmaneho ka rito. Sinulyapan ni Tanya si Fane bago niya idinagdag, you'll have to. Ibalik mo siya. Well, hindi iyon nararapat, tama. Binigyan ni Fane si Yvonne ng A. Once over. Sobrang lakas ng awkwardness na naramdaman niya na baka sa kanya. Mukha. Medyo malaki ang dibdib ni Yvonne, at ang malas niya lang iyon. Medyo matipid na palda ang suot niya. Nakalabas ang karamihan sa kanyang mga hita. Kung siya ay para buhatin siya pabalik, imposibleng hindi niya mahawakan ang katawan niya. Ang pinakamahalaga ay, bagaman si Yvonne ay sexy at nakadamit. Buong tapang, masasabi niyang hindi ganoon ka-innocent si Yvonne sa isang babae. Fane. Ipinapalagay na hindi niya eksaktong binitawan ang pangyayari mula noon. Kung hindi, hinding-hindi niya sinubukang lasingin siya ng labis at malasing. Ano ang hindi nararapat? Hindi mo inaasahan na dadalhin ko. Sa likod niya, ikaw ba? Inilibot ni Tanya ang mga mata kay Fane. Gabi na, huwag. Gusto mo bang umuwi ng maaga? Nagsalita siya. Umalis ng walang pagpipilian, kaya ni Fane. Natatawa lang sa pagkatalo bago walang kahirap-hirap na hinayla si Yvonne sa kanyang mga paa. Siya noon. Tumingkayad at binuhat si Yvonne sa likod. Nakadapa siya. Sa likod ni Fane habang nakayakap si Fane sa magkabilang binti niya. Ito ang nagparamdam sa kanya. Nagkakasalungatan. Hindi pa niya dinadala si Selena hanggang ngayon. Hindi niya inaasahan iyon. Ang unang babaeng dadalhin niya sa kanyang likuran ay si Yvonne. Kung mayroon siya. Alam na ito ang magiging kahihinatnan para sa araw na ito, dito sana siya nagmaneho. Kanina, sinisi niya ang kanyang sarili sa pagmumungkahi na sila ay naglalakad dito bilang siya. Naisip na ang distansya ay hindi masyadong malayo. Si Tanya, na naglalakad sa tabi nila. Pilyong tumawa nang mapansin niya ang bahagyang pagkabalisa ni Fane. Mukhang naguguluhan ka at nahihiya, ikaw ba? Nang mapansin ni Fane. Silence while maintaining a cold expression, she added, halika na, ikaw. Magkaroon ng isang walang magawa na hitsura sa iyong mukha. Kung may ibang lalaki, sila. Magiging kalugod-lugod na makarga ang isang napakagandang babae. Pabalik. O tao, ang mga binti na iyon, ang mga suso na iyon, ipahiwatig ang mga peking ubo. Tanya, alam mo, hindi ka ba dapat makaramdam ng labis na kasiyahan? Ako. Hindi ko pa dinadala ang asawa ko. Hindi ko inaasahan na konsensya si Fane. Naramdaman niya. Parang nagkamali siya kay Selena. Halos mahimatay si Tanya sa kanyang komento. Gaya ng sinabi niya, hindi naman, tama. Ang iyong anak ay matanda na ngayon, at ikaw. Habang nagsasalita siya, may bigla siyang naisip bago nagpatuloy, I almost. Nakalimutan mo na nag-enlist ka para lumaban sa ngalan ni Ivan noon. Ikaw ay naging isang sundalo sa mismong susunod na araw ng iyong kasal. Ang paglalakbay na iyon ay tumagal ng 5 taon. At kababalik mo lang. Ang iyong relasyon sa iyong asawa ay hindi lahat. Deep then, may bumungad sa kanya. Kung ganoon ang kaso, gagawin mo ba? Pigilan ka ng iyong asawa sa pagtulog sa kanya, sa paghawak sa kanya. Upang takpan ang kanyang. Sa kahihiyan, nilaibot niya ang mga mata sa kanya. You little brat, how could you be? Curious ba ito? Pinalis niya siya. Sa tingin ko, dapat kang magkaroon ng boyfriend. Para makontrol ka. Nabubuhay ka tulad ng isang maliit na bata. Kahit maglakad ka. Lumundag ka na parang bata. Si Tanya ay gumawa ng pangit na mukha kay Fane bago lumakad sa harap ni Fane na ang dalawang braso ay nasa likod niya habang nagsimula siya. Lumundag. Mukha siyang spoiled little princess. Meron. Walang mali dito, she sassily countered. Sa ganitong paraan, mabubuhay ako ng libre at masaya. Gaano kaganda iyon? Hindi ako palaging mabubuhay tulad mo, na pinapanatili ang mapait. Tingnan mo ang mukha mo buong araw. Habang tatawid sila sa isang zebra crossing sa sandaling ito, isang kotse ang hindi inaasahang bumangga sa pulang ilaw at mabilis na humaharurot patungo. Sila, mag-ingat ka. Si Fane ay parang USA na nahuli sa mga headlight. By instinct, siya. Mabilis na hinayla si Tanya sa kanya. Kabanata 423. Hindi maganda. Agad niyang napagtantong nasa likod pa rin niya si Yvonne, mabilis siyang nagmadali. Nagunat para hawakan si Yvonne.
habang si Yvonne ay magaan na sa kanyang mga paa. Sa kanyang kalasinggan, ang lakas ng paghatak ni Fane ay nagpatisod sa kanya at nahulog. Kanya, naipit si Fane sa pagitan ng dalawang babae. Habang nawalan siya ng balanse, siya natisod at nahulog kay Tanya dahil kinaladkad siya ng bigat nito. Kanya, hinailan niya ang braso ni Fane sa takot at takot, kaya ang lakas ng paghatak niya. Hinaila siya pababa kasama niya. Ang lahat ng iyon ay nangyari sa isang iglap. Ang kanyang lamang. Ang intensyon ay upang ilayo ang dalawang babae sa kapahamakan, gayunpaman, na-sandwich si Fane sa pagitan ng parehong Tanya at Yvonne sa huli. Hindi inaasahan ni Tanya. Sa sandaling nahulog siya, at sa paghila ni Fane sa kanya, magsalubong ang kanilang mga labi. Ang oras ay tila huminto sa paggalaw sa sandaling iyon habang ang bigat ni Fane ay nakapin. Pababa siya. Bumakas ang pamumula niya sa mukha niya habang humihinga. Pinaghirapan. Nay! Walang imek. Agad niyang inangat ang ulo at tatayo na sana. Nakalimutan niya na ang isang dagdag na timbang, si Yvonne, ay tinutulak siya pababa, at muli siyang natamba. Labis ang pakiramdam ni Fane. Naguguluhan. Habang kakahiwalay lang niya ng labi kay Tanya, si Yvonne na nahulog. Sa ibabaw niya, muling naglapat ang kanilang mga labi. Siyempre, alam ni Tanya. Aksidente ang lahat, ngunit iyon ang unang halik niya. Ito ay, talagang daan-daang kaisipan ang naglalaro sa kanyang isipan. Sobra na ito. Isang pagkakataon, at ang buong sitwasyon ay masyadong nakakahiya. Ay nako. God! Hinalikan ko talaga ang isang lalaking may asawa. 4 na ang anak niya, ako, parang umubo ng dugo si Tanya. Bagamat napakalaki ng respeto ni Tanya sa kanya. Bodyguard, wala siyang anumang lihim na intensyon sa kanya. Ito buong. Masyadong malupit ang sitwasyon para sa kanya. Natigilan si Fane saglit kanina. Natitisod ang kanyang paraan mula sa kanila. Pagkatapos ay inalalayan niyang tumayo si Tanya at binuhat si Yvonne. Sa likod niya ulit, ay alam mo na aksidente iyon kanina, hindi ko ginawa. Ibig sabihin na gawin iyon. Hindi mo ako tatawaging creep, right? Kahihiyan. Nilumpasan niya si Fane habang itinaas niya si Yvonne sa kanyang likuran, hindi na makasalubong. Mga mata ni Tanya. Si Tanya ay isang dalaga pa, at siya talaga, oo, alam ko. Na hindi mo sinasadyang gawin iyon. Huwag kang mag-alala, hindi kita tatawagin. Gumapang. Hindi nawala ang pamumula ni Tanya sa kanyang mukha, at ang kanyang naguguluhan na ekspresyon. Nanatiling hindi nagbabago. Nag-init pa rin ang pisngi niya. Oo, tumakbo talaga ang sasakyan na iyon. Red light kanina. Nakakakilabot na driver. Naguguluhan, biniro ni Fane A. Pag-uusap habang mahusay niyang iniiba ang paksa. Sa totoo lang, nag-breakout siya. May malamig na pawis. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang pareho sina Tanya at Yvonne. Hindi man lang amoy matamis, ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang konsensya na siya mayroon ng asawa, kaya hindi siya dapat magkaroon ng anumang hindi naaangkop na pag-iisip. Oo. Nakakakilabot na driver. Tinadyakan ni Tanya ang kanyang mga paa. She then looked at Fane as she mustered a reply, salamat sa Diyos hinaila mo ako sa daan kanina. Kung hindi, kanina pa ako nasagasaan. Still, hindi mo ba masasabi kahit kanino? Tungkol sa nangyari kanina, masyadong nakakahiya. Huwag kang mag-alala, kukunin ko ito sa aking libingan. Nakahinga ng maluwag si Fane. Buti na lang at si Tanya. Makatwirang babae pa rin. Hindi niya ito masusuklam o magagalit sa kanya. Sa isang bagay na pareho nilang walang kontrol. Kabanata 424. Hindi mo nais na dalhin ko siya sa silid din, di ba? Fane. Nakasimangot ng mapagtontong niya na papalapit na sila sa pamilyang Drake. Pagpasok sa tirahan, medyo nakaramdam siya ng pag-abash. Pagkatapos ng lahat, mapapahiya ito. Siya ay walang katapusan kung ang alinman sa mga bodyguard sa patrol, o kahit na ang nakatayo. Bantay sa pintuan, nakita siya. Nonsense. Inaasahan mo ba akong dalhin? Siya, kung gayon. Bukod, nasa likuran na siya. Kaya magmadali at dalhin siya sa kama. Pinahihit ni Tanya ang kanyang mga mata kay Fane. Hindi niya maiiwasan ang nakakainis na naramdaman niya na nararanasan niya matapos na halikan ito ni Fane. 2 beses, kahit na humawak ka sa isang segundo. Napansin ng isang bagay, agad siyang kumuha ng isang piraso ng basa na napkin. Halika, tulungan mo akong panasan ang iyong bibig. Dahan-daang pinunasan ang bibig ni Fane habang nagsalita. Oh Diyos ko, may mancha ng lipstick dito, siya fretted. Kung may mapapansin ito, wala tayong sasabihin na maaaring magpinta tayo bilang walang kasalanan. Fane cringed habang narinig niya ang pahayag na iyon, at pinasalamatan niya ang kanyang maswerteng
Mga bituin na napansin ni Tanya tulad ng isang maliit na detalye. Kung hindi man, kung siya ay tumungo. Napansin ito sa bahay at sa Lina, kung paano sa mundo ay ipapaliwanag niya. Sa kanya, hindi man banggitin, mayroon siyang isang hindi makatwirang biyenan sa bahay. Huwag kailanman siya anak na babae, hindi ba pinipilit ng kanyang biyenan si Fane? Diborsyo kaagad ang kanyang anak na babae. Oh, salamat sa kabutihang loob na napansin mo iyon. Habang tinitigan niya si Tanya na maingat na pinunasan ang kanyang mga labi para sa kanya. Ang kahihiyan ay gumagapang sa kanya muli. Wala na siyang gusto kaysa sa itago ang layo sa isang crack sa kung saan. Ang kanyang buong mukha ay may isang kulay rosas na tint dito. Lahat. Tapos na. Tumalikod si Tanya at pinilit ang sarili na manatiling kalmado kahit na tumutusok ang puso niya. Ito ang kanyang unang pagkakataon na gumawa ng isang bagay na napaka-intimate. Siya ay dahan-daang naging isang nerbiyos. Bukod dito, hindi makikaila si Fane. Guwapo. Ang kanyang mukha ay mukhang perpektong detalyado habang ito ay sumigaw ng pagkalalaki. Ang nakamamanghang mukha na ito ay naging kinakabahan sa kanya. Gayunpaman, hindi siya tumulong. Ivan upang panasan ang kanyang kolorete habang siya ay dinala sa Fanes. Bumalik dahil magiging napakaabala na gawin ito. Dumating ang trio. Sa pangunahing pasukan sa wakas, kapag ang ilang mga bodyguard ay napansin si Fane at Tanya, frantically binati nila siya. Nang itinaas nila muli ang kanilang mga ulo. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay nagsuot ng hitsura ng sorpresa sa kanilang mga mukha kapag sila tumingin kay Fane. Ang isa sa kanila ay labis na nagulat na siya ay literal na malapad. Ang kanyang eyeballs ay halos bumagsak sa kanyang mga socket. Si Ivan ay kilalang kilala. Kagandahan, at ang pangunahing pang-akit ay kung paano ang sexy at pambabae na tinitingnan niya. Siya. Ang katawan ay, para sa isang kakulangan ng isang mas mahusay na termino, otherworldly. Ang pinakamahalaga. Point ay ang babaeng ito ay hindi kapani-paniwalang proteksyon ng kanyang sarili. Marami nang. Ang mga batang masters na hindi nabigong ituloy si Tanya dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang mataas na katayuan ay pagkatapos ay magpatuloy upang ituloy si Ivan. Gayunpaman, kahit ano paman. Ibinigay ang mga regalo o kung gaano nila ipinahayag ang kanilang pag-ibig, gagawin ni Ivan. Huwag kailanman sumang-ayon sa kanilang pagsulong. Hindi rin siya papasok sa isang bar o anumang mga lugar. Katulad sa isa, si Tanya lamang ang maaaring i-drag siya para sa isang sesyon ng karaoke sa anumang normal na mga pangyayari. Gayunpaman, narito sila, dinadala ni Fane si Ivan sa ang kanyang likuran. Ang eksenang ito lamang ang nagseselo sa lahat. Ibinaba ni Fane ang kanyang ulo. At lumakad. Ang mga taong ito sa lalong madaling panahon. Nakaramdam siya ng skittish, ngunit nais niya ang kanyang sarili sa huminahon ka. Dapat nilang malaman na siya ang walang takot na kataas-taasang mandirigma, kahit na kapag nahaharap sa mga kaaway ng libo-libo. Ang mga puwersang kaaway ay nanginginig sa manipis na pagbanggit ng kataas-taasang mandirigma. Ang mga kaalyado, gayunpaman, ay mas mapupukaw upang labanan sa manipis na pagbanggit ng kataas-taasang mandirigma. Ang nasabing isang malakas na figure ay talagang nadama na kinakabahan. At bashful sa sandaling ito. Ang iba pang mga veterano ay maaaring labis na mabigla. At nagulat kung narinig nila ang tungkol dito. Miss Tanya, kapatid na Fane. Kailan lang? Inisip ni Fane na maaari siyang magkaroon ng isang hininga, narinig niya ang magaspang at rowdy ni Kyle. Boses mula sa likuran. Kyle, Harvey, ano ang ginagawa mo dito? Tanya. Tumalikod at nagtanong, isang nakangiting-ngiti sa kanyang mukha. Oo, bumalik lang kami. Mula sa pagkakaroon ng ilang inumin sa labas. Panipi. Kabanata 425. Tumawa si Kyle habang tinitigan niya ang babae sa kanyang likuran. Malinaw siyang nagbigay ng Fane. Isang thumbs up. Sigurado ka ay isang bagay, boss, hindi siya nagsalita. Iba pang mga karaniwang tao ay ibabalik ang kanilang mga kagandahan at ikaw. Sa kabilang banda, nagbigay ng isang magandang babae sa isang piggyback na pagsakay. Naramdaman ni Fane. Napuno ng panloob habang binaril niya si Kyle ng isang menacing glare. Anong bagay na walang kaparerekon? Nag-spout ka ba? Talagang humihiling ka ng isang beatdown, hindi ba? Siya. Spluttered. Si Miss Yvonne ay lasing, at dinala ko lang siya. Harvey. Chuckled mula noong si Fane ay sinasamba bilang bawat idolo ng bodyguard ng Drake. Lahat. Sa kanila ay lubos na iginagalang sa kanya. Dapat malaman ni Fane na kahit na ang tatlo. Ang mga pangunahing tagapag-alaga ng pamilyang Drake ay nagkaroon ng ganitong paggamot. Magmadali ka at mag-scrum. Ako, si Fane, ay isang kagalang-galang na tao, kaya bakit ako makakasala?
Kahit ano pa, sumulyap si Fane sa lahat bago lumingon at ang pagpasok sa mansyon kasama si Yvonne sa kanyang likuran. Tumawa si Tanya sa pagtawa bilang sinundan niya si Fane na malapit sa likuran. Sigurado si boss ay isang bagay, tama. Nakuha niya. Miss Yvonne lasing. Oo. Nang mga 7 hanggang 8 sa amin ay lumabas para sa isang pagkain dati, tumakbo kami sa Miss Yvonne, at pinalaki niya kaming lahat. Panipi. Wow! Sigurado ang aming boss na karapat-dapat na maging aming boss. Sa oras na ito, naghihiganti siya. Kami, ang ilang mga bodyguard ay nagsimulang makipag-chat sa kanilang sarili sa pangalawa. Si Fane ay wala sa earshot. Wow! Pagbabahagi ng pagkain sa dalawang maganda. Babae, kailan ako makakakuha ng ganitong paggamot? Bamantong hininga si Harvey habang naglalakad. Pasulong. Ikaw. Ang iyong susunod na buhay, marahil. Sagot ni Kyle bago sumabog. Isang akma ng mga giggles. Wow! Hindi ka kapanipaniwala. Hindi isang solong pawis mula sa iyong katawan. Matapos dalhin siya para sa isang mahabang distansya. Parang hindi ka napagod. Panipi. Bulalas ni Tanya habang pinapanood niya si Fane place Yvonne sa kama dati. Inalis ang kanyang sapatos. Ang bigat na ito ay wala sa aktwal na mga powerhouse. Ay! Naniniwala ka sa akin kung sasabihin ko sa iyo na kahit na may 2 Yvonne sa aking likuran, ako. Hindi ba rin masisira ang isang pawis? Nagsalita si Fane na may mahinahon ng ngiti. Hindi niya ginawa. Asahan na igulong siya ni Tanya. Sigurado ka na sakem, siya. Ungol. Ang pagkakaroon ng isang magandang babae sa iyong likuran ay hindi sapat para sa iyo. At gusto mo ng 2. Hindi nagsalita si Fane. Sige, ngayon. Nakakakuha ito. Late, at kailangan kong umuwi. Malapit na lumingon si Fane at umalis. Matapos tingnan ang kanyang relo. Hoy, hindi. Mag-iiwan ka na lang. Hindi mo ba siya dadalhin sa banyo upang maligo siya mula nang ang panahon ay sobrang init? Hindi ko siya maaaring ilipat, alam mo. Tumawag lang sa kanya si Tanya. Habang siya ay gumawa ng ilang mga hakbang pasulong. Si Fane ay nagagalit muli. Ako ay isang tao, sige. Nagsalita siya sa pagkabalisa. Kung hindi mo siya ilipat, maaari kang magkaroon ang ilan sa iyong mga maid upang ilipat siya para sa iyo, alam mo. Nagugulo lang ako. Kasama mo, dapat mong makita kung gaano ka kinilabutan ang hitsura mo. Pagkatapos ay pinagsama siya ni Tanya. Mga mata sa Fane bago idagdag, hindi ka masaya. Kung mayroon kang ibang mga kalalakihan. Digirin nila ang kanilang sarili pagkatapos marinig iyon. Natigilan si Fane para sa A. Pangalawa bago umiling-iling. Tumalikod siya at naglakad sa ibaba. Kabanata 426. Dinala ni Fane ang kanyang sasakyan at hindi nagtagal ay nakarating sa bahay. Bumalik ka na kaya huli na, at ikaw. Bawasan ng alkohol. Magkano ang inumin mo kasama si Tanya? Naranasan na ni Selena. Naligo siya. Nakahiga siya sa kama habang nakikipagtalo sa kanyang telepono. Siya. Inilagay ang kanyang telepono at bumangon mula sa kama nang makita niyang bumalik si Fane. Hindi ko rin nais na pag-usapan ito. Na si Yvonne, pinsan ni Tanya, ay isang alcohol fiend. Pinilit niya akong uminom kasama siya. Tumawa si Fane ng marahas. Dog siya. Sa pamamagitan ng kanyang aparador para sa kanyang pijama at naghanda na matulog. Nagpunta si Selena sa likuran niya at sumangot. Hindi yun maaaring. Bakit ako nakakaamoy ng pabango sa iyo? Katawan. Hindi mo ba sinabi na hindi ka kasama ng mayamang ginang na iyon? Hindi. Sinabi mo na ang mayamang ginang ay isang diyosa ng digmaan at ang iyong kaibigan. Selena. Ramled. Sa palagay ko hindi ka uminom kasama si Miss Drake, ngunit sa halip ay nagpunta upang hanapin ang mayamang ginang. Si Fane ay sa halip ay nagulat sa kung paano. Ang ilong ni Selena ay sapat na sensitibo upang makilala ang amoy ng pabango sa kanya. Siya ay mapait na tumawa bago sumagot, huwag kang mag-alala, Selena. Ang asawa mo ay isang matuwid at moral na tao. Mukha ba akong isang taong umaasa sa isang mayaman? Lady para sa pera. Tumagilid si Selena sa kanyang ulo at nagpout. Hindi ko masabi na sigurado. Medyo gwapo ka, at mayroon kang potensyal, malamig na sagot niya. Hindi nagagalit si Fane nang marinig niya iyon. Sa halip, isang mainit na pakiramdam na kumalat. Sa buong pagkatao niya. Kumuha siya ng isang hakbang at sinugitan ang kanyang mga braso. Baywang ni Selena. Naiinggit ka ba, mahal? Hindi ko inaasahan na aalagaan mo. Sobrang dami ko. Sa iyong mga pangarap. Wala akong pakialam sa iyo. Nagpupumiglas si Selena. Sa labas ng braso ni Fane at kumuha ng 2 hakbang pabalik. Hayaan mo akong linawin ito. Fanewood,
hindi kita masisisi kung makakakuha ka ng ibang mga kababaihan na mahalin. Sa iyo, ngunit kung ikaw ay naging laruan ng batang babae ng isang babae para lamang sa pera, ako. Ang una na dumura sa iyong mukha. May pagkakaiba ba? Naguguluhan si Fane. Itinaas ni Selena ang isang baba at tumawid sa kanyang mga braso. Siyempre may pagkakaiba. Ang dating sitwasyon, ang aking asawa ay isang may kakayahang at kaakit-akit na tao na karapat-dapat. Pag-ibig mula sa ibang mga kababaihan. Sa huling sitwasyon, ang aking asawa ay isang walang silbi na bumagsak. Sino ang hindi suportahan ang kanyang pamilya nang hindi naging larwang lalaki ng mayamang babae? Panipi. Huwag kang mag-alala, siguradong hindi ako laruan ng batang mayaman na babae, sabi ni Fane kasama isang tuyong ngiti. Hindi ko ba nasabi na nais ni Yvonne Drake na makahanap ng isang tao para uminom kasama niya? Siya ay lasing at hindi makagalaw, at wala akong pagpipilian. Ngunit upang dalhin siya sa aking likuran. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon akong pabango sa aking likuran. Siya. Nagkibit balikat at itinapon ang kanyang mga kamay. Sinasabi ko pa rin sa iyo ang katotohanan. Kung ikaw, huwag maniwala sa akin, maaari mong tanungin si Miss Drake. Sige, alam ko. Pumunta at kumuha ang shower mo. May trabaho ka pa bukas ng umaga. Ngumiti si Selena at itinulak si Fane patungo sa banyo. Paano ka sumama sa akin, mahal? Gusto ko ng ilang kumpanya. Hindi maiwasang maputukan ni Fane ang magandang babae. Sa harap niya, nawala ko na ang shower ko. Pinahihit ni Selena ang kanyang mga mata. Hindi ka gwapo, ngunit ligaw ang iyong mga saloobin. Well, hindi mo ba sinabi na may potensyal akong maging larwang lalaki ng mayamang babae? Bakit hindi ako gwapo ngayon? Siguro nahanap mo ang iyong sarili na isang bulag na mayaman na babae. Panipi. Pinahihit ni Selena ang kanyang mga mata, kahit na nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Siya. Biglang napagtanto na siya ay bumabagsak na mas malalim sa pag-ibig sa lalaking iyon. Siya. Bumalik lamang ng ilang oras mamaya kaysa sa dati, at nag-aalala na siya tungkol sa kanya. Kung nangyari iyon sa nakaraan, matutulog na siya. Una. Kinaumagahan, umupo si Yvonne at umunat pagkatapos niyang magising. Siya. Ang mga braso pagkatapos ay nagyelo sa hangin habang ipinanganak niya ang hitsura ng lubos na pagkalito. Kabanata 427. Ibinaba ni Yvonne ang kanyang ulo upang tumingin sa kanyang katawan at napansin na nakasuot siya spaghetti strap pajama. Sinipsip ni Yvonne sa isang bibig ng malamig na hangin. Oh my Diyos, hindi iyon maaaring. Paano ako nakauwi kagabi? Sino ang naliligo sa akin at inilagay sa mga damit para sa akin? Ibinigay niya na si Tanya ay hindi ang dinala ang kanyang tahanan, at unti-unting natakot siya. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay Fane. Nagkataon, binuksan ni Tanya ang pintuan sa kanyang silid at lumakad doon. Sandali. Oh, gising ka na. Akala ko natutulog ka pa rin. Hindi ko ginawa. Asahan na maaari kang mawala sa mga kahoy na kahoy sa pag-inom. Sa halip si Tanya. Nagulat nang makita niya si Yvonne na nakaupo ng patayo. Tanya, paano? Nakuha ko. Bumalik dito kagabi. Dinala ba ako ni Fane Woods dito? Sumakay ba tayo ng taxi? Panipi. Naranasan ni Yvonne ang kanyang naramdaman nang makita niya si Tanya na pumasok sa silid. Siya. Ang mga tanong ay bumagsak bago pa niya maklear ang kanyang mga saloobin. Ito ay malapit, kaya hindi kami sumakay ng taxi, nagsalita si Tanya bago mag-choklang. Ikaw ay sobrang lasing, kaya hiniling ko kay Fane na dalhin ka sa kanyang likuran, dagdag ni Tanya. Ano? Sinasabi mo ba na ako ay nabura sa kanyang likuran? Nawala si Yvonne. Nang mga salita, ang pagkakasala at kahihiyan ay nag-overrode ng kanyang pandama. Pinakamahalaga, siya. Scantily nagbihis ng gabi bago, at hindi niya alam kung ginawa ng lalaking iyon. Anumang hindi kasiya siya sa kanya habang dinadala ang kanyang lasing sa sarili. Hindi niya magawa. Alalahanin ang anumang bagay. Hindi mo sinasabi. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw pa rin. Putik ng alkohol. Paano pa siya makakapagdala sa iyo kung hindi iyon? Nakikibak ka sa kanyang likuran. Tumawa si Tanya nang makita niya si Yvonne. Nalilito na mukha. Kung gayon, sino ang nagbago ng aking damit? Huwag sabihin sa akin na ito ay siya rin. Si Yvonne ay mukhang kahabag-habag. Ang taong iyon, huwag mong sabihin sa akin na ginawa niya isang bagay sa akin habang ako ay patay na lasing. Flabbergasted si Tanya. Huwag mag-alala, hindi siya ang uri ng tao. Ikaw ay lubos na napawi, at iyon. Bakit hindi ka namin naligo? Nakuha ko ang mga lingkod na baguhin ka. Pajamas. Umupo siya sa tabi ni Yvonne sa kama, gigalang.
Hayaan mo akong sabihin. Ikaw, Ivan. Napahiya si Faye nang tanungin kita na ibalik ka. Kagabi, hindi siya sumang-ayon dito sa una, din. Nakasama kami sa Harvey. Ang daan, nagsalita si Tanya bago nakatakas ang mga giggles. Dapat mong makita. Paano pula ang kanyang mukha? Ano ang napahiya niya? Kinuha ng lalaking iyon. Bentahe sa akin. Dapat ako ang nakakahiya, ngayon na nakita ni Harvey. Ako sa estado na iyon. Si Ivan ay namumula ng matindi. Alam ng taong iyon na ako. Isang batang babae, ngunit hindi niya ako ipinakita sa akin ng anumang awa kapag umiinom. Ahem. Kapatid na babae. Ivan, ikaw ang nagpilit sa kanya sa isang paligsahan sa pag-inom kagabi. Hindi mo ba naaalala kung paano ka nagkoki kagabi? Tumawa si Tanya. Kung ano man, maliligo ako. Talagang, freak. Paano siya mayroon? Ang ganitong malaking kapasidad para sa alkohol. Si Ivan ay nagalit sa banyo. Nang maglaon, tumawag si Faye kay Tanya at sinabi sa kanya na mayroon siyang ilan. Negosyo upang dumalo sa. Hindi siya pupunta sa bahay ng pamilya Drake sa araw na iyon. Siya ay lumukso sa kanyang bahay hanggang sa mga tanghali nang magpasya siyang nararapat. Upang mapanatili ang isang mababang profile. Pagkatapos, sumakay siya ng taxi sa Carefree Villa. Kabanata 428. Ang Carefree Villa ay isang lugar lamang na kayang bayaran ng mayayaman. Ipinagmamalaki ng villa. Isang mahusay na view at tahimik na paligid. Ang mga gusali ay itinayo. Inspirasyon ng mga gusali ng luma. Ang isang tao ay pakiramdam na parang sila ay dinala. Bumalik sa oras sa sandaling lumakad sila sa loob. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ang minimum na paggasta doon ay 10,000 bucks bawat tao. Sa reserve ang buong villa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon sa isang araw. Gayunpaman, mga bagay. Naiiba ngayon. Tinanggihan ng may-ari ang lahat ng minimum na paggasta. Mga kinakailangan at naghanda ng maraming magagandang pinggan at alak para sa lahat. Siya. Mag-set up din ng isang pansamantalang yugto at umarkila ng ilang mga aawit para sa libangan. Ang taong nakareserba sa buong villa ay isang tao ng mahusay. Kahalagahan. Siya ay si Magnus Sutherland, isang hari ng digmaan na may isang hindi mapag-aalinlanganan. Battle record. Kailangang malaman ng isa na ang hari ng digmaan ay mas mababa lamang sa kataas-taasang mandirigma. Bukod dito, si Magnus ay isang 7-star na hari ng digmaan. Doon ay maraming mga hari ng digmaan, ngunit ang bawat hari ng digmaan ay naiiba. Sila ay ranggo ayon sa kanilang mga individual na kakayahan, ang kanilang pagganap sa battlefield, at ang kanilang mga kontribusyon sa bansa. Dalawa lang. Ranggo ng opisyal, marshal at major. Ang mga dibisyon ng mga hari ng digmaan ay mas hindi maliwanag kahit na maaari silang humigit kumulang na graded mula sa isang bituin. Sa 9 na bituin, ang mas maraming mga bituin sa ranggo ng isang hari ng digmaan, mas malakas sila. Ay at mas malaki ang kanilang kontribusyon sa bansa. Maaari rin itong ilarawan. Ang kanilang karera sa militar. Si Magnus Sutherland ay isang 7-star na hari ng digmaan at maliwanag na isang maimpluwensyang figure. Iyon ang dahilan kung bakit ang may-ari ng ang Carefree Villa ay nais na makarating sa kanyang mabuting panig. Gayunpaman, nadama ang may-ari. Sa halip na babalisa na wala siyang pahiwatig kung gaano karaming mga bisita ang sasali. Siya, mas gugustuhin niya na ang mga chef ay over-prepare ang pagkain, maaari siyang magkaroon. Ang mga chef ay nagluluto sa lugar ay dapat na hindi sapat na pagkain. Kahit na doon ay hindi gaanong dadalo, hindi rin niya maiisip ang pag-splur para sa kaganapang ito. Ang 60 talahan na yan ng halaga ng pagkain ay labis, master. Lahat sila ay pangunahing mga kurso. Ito ay masyadong nasayang. Ang isa sa mga chef ay nag-aalala na ang karamihan sa pagkain ay basura. Pagkatapos ng lahat, ang isang chef ay hindi nais na makita ang kanyang pagsisikap na pumunta. Basura. Huwag kang mag-alala, dapat iyon tungkol sa tama. Hindi masyadong marami. Ang pag-aaksaya, alinman. Ito ay 7-star na hari ng digmaan na si Magnus Sutherland kami. Pinag-uusapan. Hindi tayo dapat lumaktaw sa kanyang kaganapan. Sa palagay mo ba ay isang 7? Ang Star King of War ay hindi magkakaroon ng maraming mga panauhin. Magkakaroon ka ng lahat ng ulo. Ang mga commander at katulong na commander dito, sabik na palugdan siya. Batay. Sa kanyang tema ng partido na Reminiscing the Memories of Battle, maraming mayaman. Ang mga mangangalakal at politiko ay lalaban para sa isang lugar sa kaganapan. Ako. Sigurado ang lahat ng mga pangalawang klase at pangatlong klase ng mga aristokratikong pamilya na nais sa ito.
Ang may-ari ng Carefree Villa ay ngumisi. Hindi ko inaasahan ang isang 7 star. Ang King of War ay magho-host ng isang partido sa Carefree Villa. Ito ang pinakamahusay. Pagkakataon para sa akin na mantikilya hanggang sa kanya. Kung hindi ko siya sinisingil ng isang solong sentimo, ito. Nangangahulugan na may utang siya sa amin ng pasasalamat. Unawain. Nagtataka ako. Kumusta ang King of War Magnus Sutherland na ito? Siguro kung siya ay bilang kalye. Matalino sa iniisip mo, ang chef ay nagtanong sa labas ng pagyuzisa. Siyempre siya, ang mahinahon ng ngumiti ng may-ari. Tandaan, bagaman, na ito ay sa pagitan mo at ako, mas mahusay mong hindi banggitin ang alinman sa mga ito sa sandaling lumabas ka sa silid na ito. Gusto niya kolektahin ng mga antigo at iba pang mahahalagang item kahit na wala siyang pakialam. Pera na marami. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 7 star na hari ng digmaan. Ang bansa ay dapat bibigyan siya ng 10-10 bilyon-bilyon bilang isang gantimpala tuwing babalik siya mula sa labanan. Panipi. Tumahimik sandali si Master Miller bago siya magpapatuloy, ano pa, siya. Mahilig sa magagandang kababaihan. Hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol dito, at ako lamang. Narinig ito sa pamamagitan ng isang marshal. Kaya ganyan siya. Tumango ang chef, kung ikaw. Alamin kung ano ang gusto niya, pagkatapos ay dapat mong ipasadya ang kaganapan upang umangkop. Ang kanyang panlasa, Master Miller. Totoo iyon, kahit na nagtatago ang Magnus Sutherland na ito. Ang gilid na iyon ng kanyang maayos. Panipi. Kabanata 429. Tumango si Master Miller at tiningnan ang kanyang relo. Sige, halos oras na. Go! Ipagbigay alam sa iba pang mga chef na kailangan nating maglingkod sa lahat ng pinggan ng 12 matalim. Walang anumang mga pagkakamali, maunawaan. Pagkatapos ay dumiretso si Master Miller. Ang kwelyo ng shirt niya at lumabas sa labas. Pupunta ako sa labas at titingnan. Doon. Dapat ay maraming mga bisita sa labas. Dapat kong puntahan at ipakilala ang aking sarili sa kanila. Panipi. Sa sandaling ito, nag-iisa si Fane sa pasukan ng Carefree Villa. Pagbati, Ginoo. Paano kita matutulungan? Isang hostess ang umakyat kay Fane at nagpakita ng isang magalang na ngiti sa kanyang mukha. Ako, sandali na tahimik si Fane. Habang pinipilit niya ang kanyang utak para sa isang tugon. Maya-maya, nagpatuloy siya, narito ako. Makilahok sa pagtitipon ng mga veterano. Naalala ang mga alaala ng labanan. Ang hostess ay ngumisi. Alam ko na narito ka para sa pagtitipon. Ginoo, gusto kong malaman ang iyong katayuan at ranggo. Hayaan akong i-proseso ang pagpaparehistro. Para sa iyo, at ang aming guro ay naghanda ng isang paggunita sa badge para sa lahat. Sa kaganapan, maaari mong i-pin ang badge sa iyong mga damit. Naisip ni Fane para sa A. Habang bago siya sumagot, ako ay isang normal na sundalo lamang. Dahil ang hari ng digmaan ay pag-host ng isang pagtitipon, narito lang ako upang makipagkita sa ilang mga kaibigan at makipag-chat. Isang inumin. Ang ngiti sa mukha ng hostess ay kumupas ng kaunti nang marinig niya iyon. Siya ay isang sundalo lamang. Oh, nagbulong siya ng isang tugon bago lumakad palayo. Lamang upang bumalik na may isang badge na gawa sa tanso. Ito ang paggunita. Badge para sa iyo, Ginoo, at maaari mong ilagay ito sa iyong sarili. Salamat sa pagbisita. Carefree Villa. Inaasahan namin na mayroon kang isang mahusay na oras dito. Sige, Fane. Ngumiti sa hostess bago lumakad palayo, naghanda na ibigay ang badge. Sa parehong oras, isang babaeng may buhok na may tuwid na bangs ay lumakad papunta sa pagpasok. Nagdala siya ng isang unyielding demanor, at maaaring sabihin ng isa sa unang sulyap na siya ay isang veterano. Pagbati, Madam. Ang hostess ay nagpunta upang batiin siya. At binigyan siya ng parehong pambungad na pagsasalita. Ngumiti ang babae pagkatapos ng ang hostess ay tapos na sa pagsasalita. Ako ay isang komandante ng ulo. Kailangan ko bang irehistro ang aking pangalan? O, hindi na kailangan. Narito ang iyong paggunita. Badge. Maligayang pagdating sa pagtitipon. Dito, hayaan mo akong ilagay ito para sa iyo. Mayroon ka ang ganitong isang mahusay na pangangatawan. Naiinggit ako. Ngumiti ang hostess habang tinulungan niya ang babae na nakasuot ng badge. Tumingin si Fane sa badge ng babae, pagkatapos ay sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang mga browser. Ang badge ay kasing laki lamang ng kanyang hinlalaki. Ito ay isinulat na pagganite sa mga alaala ng labanan, at sa ibaba nito ay Carefree Villa, sa isang mas maliit na font. Inisip ni Fane na ito ay sa halip maalalahanin. Para sa lugar na sponsor ang mga paggunita sa mga badge.
Ito ay isang magandang momento ng kaganapan, at maaari nilang i-advertise ang kanilang mga sarili ng sabay. Gayunpaman, napansin niya sa lalong madaling panahon na ang badge ng babae ay ginawa ng iba material kaysa sa kanya. Ang kanyang badge ay gawa sa tanso, habang ang babaeng ulo. Ang badge ng commander ay gawa sa pilak. Hindi masyadong masaya si Fane. Naiiba ang ginagamot. Kabanata 430. Napansin ng babaeng pinuno ng ulo si Fane. Ngumiti siya sa kanya at nagpunta sa loob. Tumayo si Fane sa gilid, na nagpapanggap na humanga sa mga halaman ng bonsai. Higit pa. At maraming tao ang dumating sa lugar. Tulad ng inaasahan, natanggap ang mga normal na sundalo. Tanso na paggunita ng mga badge habang ang mga pinuno ng pinuno at ang kanilang. Ang mga katulong ay nakatanggap ng mga pilak. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang lalaki. Ang lalaki ay isang pangunahing, at ang saloobin ng hostess sa kanya ay mas kaibig-ibig. Fane. Sinulyapan ng paggunita ng badge ng lalaking iyon habang siya ay lumalakad, ginawa ito ng ginto. Ang disenyo ng lahat ng mga badge ay halos pareho, kahit na ang material ay naiiba. Maya-maya pa, dumating ang isang one-star na hari ng digmaan. Siya. Mukhang bata at masigla. Ang badge ng taong iyon ay gawa sa platinum. Umiling-iling si Fane. Napagpasyahan niya na ang mga badge ay tunay na ibinigay ayon sa kanilang rango. Hoy, bakit hindi ka pa pumasok sa loob? Bakit ka nakatayo dito? Halos tanghali na. Napansin ng hari ng digmaan. Fane at ngumiti sa kanya. Oh, nakatingin lang ako sa paligid. Sagot sa kanya ni Fane. May ngiti. Ang hari ng digmaan ay nagbigay ng isang napakalaking chuckle. Ang mga magagandang iyon. Ang mga hostess ay nahuli ang iyong mata, di ba? Bakit? Mayroon bang gusto mo? Kung mayroon, sige na lang at kunin ang kanyang numero. Lahat tayo ay tumigas na mga mandirigma. Ang battlefield. Kung hindi man tayo natatakot sa kaaway, bakit tayo dapat takot sa mga kababaihan? Ang hari ng digmaan ay tumawa ng buong puso at pumasok sa loob. Fane. Hindi alam kung paano gumanti. Sa kalaunan ay inihanda niya ang kanyang sarili na pumasok sa loob. Sa oras na iyon, maraming Rolls Royces ang dumating sa pasukan at nakapark sa A. Bakanteng espasyo. Isang lalaking may hairstyle na pinutol ng crew na mukhang nasa kanyang mga 40s. Lumabas sa isa sa mga kotse. Isang mapusok na tao na nakasuot ng malaking kwintas na ginto. Lumabas sa sasakyan sa likuran niya. Marami pang mga bodyguard ang lumitaw sa likuran. Ang lalaking iyon. Ang tao sa kanyang mga 40s sa harap ay maliwanag na isang tao mula sa ang battlefield. Nararamdaman ni Fane ang kanyang nakakatakot na presensya mula sa malayo. Samantala, ang taong mataba na may gintong kwintas sa likuran ay malinaw na mula sa A. Ang mayayamang pamilya na mukhang sa halip ay nag-jaded. Sa ganitong paraan mangyaring, Hari Sutherland. Ang mayayamang tao ay hindi kapani-pani walang magalang sa lalaki sa ang kanyang mga 40s. Mabilis siyang sumulong at yumuko sa lalaki. Excuse me. Ngunit sino ang maaari mong maging? Napansin ng isang hostess ang pangkat ng mga tao na darating. Ang mga kilay ay lumabo habang nakatingin sa kanya. Ang mayayamang tao ay umakyat sa kanya. At kinutya. Hindi mo ba alam kung sino siya? Siya ay Magnus Sutherland, ang 7-star King of War. Siya ang tagapag-ayos ng kaganapan ngayon. Ang mga hostess sa malapit ay natigil nang marinig nila iyon. Maligayang pagdating, hari ng digmaan. Nakayuko sila ng malalim. Sige, tama, sapat na sa mga formalidad. Ilan na ang dumating? Gesture ni Magnus Sutherland para sa kanila. Maging madali, pag-uulat sa hari ng digmaan. Hindi maraming tao ang narito, ngunit dapat mayroong tungkol sa 100 mga bisita sa loob. Ang isa sa mga hostess ay sumagot. Samantala, isa pang hostess na nagpunta upang pumili ng isang badge ay bumalik at ibinigay ang isa sa kanya. King Sutherland, espesyal na inihanda ito ng aming boss. Commemorative badge para sa lahat ng mga panauhin ng kaganapang ito. Mangyaring tanggapin ito. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.